Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni SP dito sa ating dulang Love and Memories. Natilamsikan ng maruming tubig ang uniforme ko nang nasa kalsada ako na naghihintay ng tricycle. Sobra ang galit ko kay Danny. Pero nawala ang galit ko nang inihatid niya ako sa bahay para magpalit ako ng uniforme ko. Sa kanya ako inihatid ulit sa eskwelahan na pinagtuturuan ko. Simula noon, naging magkaibigan na kaming dalawa at magaan na rin ang loob ko sa kanya. Minsan nang kumakain kami sa isang restaurant, ay... Nako, si Rita yung nasa may pinto ng restaurant na to. At pumasok, papalapit dito. Baka mabuking niya ako. Ano kayang gagawin ko yan? Oh, Danny, bakit parang balisa ka dyan? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Wala, SP. Sandali na. Punta lang ko lang siya, sandali. Ha? Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Baka biglang sumakit ang tiyan niya sa dami naming kinain. Miss, matatapos na yata kayong kumain. Pwede bang dito na ako sa lamesang ito? Ha? Opo ma'am, sige. Pumunta lang ng CR yung kasama ko eh. Pag bumalik, aalis din kami kaagad. Ganun ba? O sige, dito na ako. Maganda sa inuupan ninyo dito. Magkikita ang mga taong papasok at lalabas dito. Siya nga pala. Sino yung sinasabi mong kasama mo? Nobyo mo ba? Hindi. Bagong kaibigan ko lang. Sandali lang siguro yun sa CR. Okay. Hindi naman ako nagmamadaling kakain eh. Dahil may hinihintay pa ako. Yung aking nobyo. Ako pala si Rita. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si SP. Ang tagal namang bumalik ni Danny dito. Hindi pa nababayaran ang kinain namin. Sana dumating na. Danny, nasaan ka na? Ma'am, umalis na yung kasama ninyo. Kaya, bayaran na po ninyo ang inyong kinain. Ha? Oo, sige. Asan na? Magkano bang babayaran ko? Heto ma'am. Okay, sandali lang. Ito ang bayad sa kinain namin, miss. Salamat ma'am ha. Balik po kayo uli. Sige. Ang walang hiya. Niloko niya ako. Ang daming in-order. Tapos iiwanan lang niya ako. At nagdahilan na mag-CR. Pero tinakasan naman niya ako. Ako ang nagbay ng kinain namin. Makikita ng Danny na yon. Pag sinundo ako sa eskwelahan, makakatikim sa akin yon. Tarantadong yun? Ang tagal na naman niya. Naubos ko na ang inorder ko na merienda. Pero di pa siya dumarating. Nakalimutan na yata ang usapan namin. Baka naman, may ibang pinuntahan. Kailangan na malaman ko para mabantayan ko ang mga kilos niya. At hindi pwede na may kahati ako sa kanya.
Kung may ibang babae na dinadalaw, naku, maghahalo ang balat sa tinalupan. Guguluhin ko siya. Lintik lang ang walang ganti. Ang mabuti pa, pupunta ako doon sa bahay nila. Nakakainis ang lalaking yun. Sana wag na siyang magpakita sa akin. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Dahil iniwan ako doon sa restaurant. Hindi sinabi na uuwi na. Oh, anak, nandito ka na pala. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang may kaaway. Parang mainit ang ulo mo. Paano hindi iinit ang ulo ko, inay? Yung bago kong kakilala na lalaki, isang manloloko pala. Bakit mo sinabing manluloko? Ano bang ginawa niya sa'yo? Ganito yun, inay, ha? Niyaya niya akong kumain sa isang restaurant. Ang dami niyang in-order. Pero nang patapos na kaming kumain, ha? Sinabi sa akin na pupunta daw ng CR. At hindi na siya bumalik sa lamesang kinakainan namin. Kaya, ayun, ako ang siningil ng waitress. Ang laki pa naman ang binayaran ko, inay. Ano? Napakabastos ng lalaking yun. Pag pumunta rito, ay sabihin ko sa itay mo na niloko ka niya. Na hindi ko akalain na ganun pala ang ugali ng lalaking yon. Kaya yung dala kong pera, inaibayad ko lahat. Kaya wala akong pamasahe ngayon, Nay. Buti na lang at naawa sa akin yung babaeng lumapit sa lamesa ng kinainan namin. Kung hindi, baka naglakad akong pauwi. Sana maging leksyon sa'yo yan, anak. Sana kilatisin mo ang mga taong nakikilala mo. Baka may masama silang plano. Opo, inay. Alam niyo po, pag nakita ko yung lalaking yan, talagang makakatikim sa akin ng mag-asawang sampal para makabawi ako sa kanya sa ginawa sa akin. Hala niya, palalampasin ko yung ginawa sa akin? Hindi pwede yun sa akin, inay. Na ako'y lulukuhin lamang ng isang gaya niya. Kahit may kaya siya, babawi ako sa kanya, inay. Talagang babawi ako sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, ikaw pala, Rita. Buti naman at dumalaw ka rito. Bakit? May lakad ba kayo ni Daddy? Opo, ma'am. Hinintay ko nga siya doon sa usapan namin eh. Doon kami magkikita sa restaurant. Pero hindi siya dumating. Kwan iha. Baka tinawagan siya doon sa bisina ng negosyo namin. O baka naman, may pipirman siyang papeles. Kaya di siya nakarating sa usapan ninyo. Ay, sana nga po doon siya pumunta. At hindi ibang babae ang kasama niya. Alam mo, iha, hindi palikero ang anak ko. At wala akong nakikitang ibang pinupunta niya. Dahil sinasabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero kanina na nagpaalam sa akin, ay doon lang siya pupunta sa bahay ninyo. Naku, tinawagan ko siya sa cellphone niya. Pero nakapatay naman. Hayaan mo. Pag umuwi babaya, ay tanungin ko siya kung saan siya galing. Saka ko siya papupuntahin sa inyo. Ha? Sige po, ma'am. Asahan ko siya mamaya. Sige, alis na po ako, ma'am, ha? Maraming salamat po sa inyo. Hello, Mami. Daddy, iho, mabuti naman at dumating ka na.
Kaalis lang ni Rita. Pumunta siya rito dahil may lakad kayo. Pero ang sabi mo kanina ay pupuntahan mo siya. Oh, saan ka ba galing? Kuwan, ma'am. Nasiraan yung kotse ko kasi. At hinintay ko mga ayos. Ganun ba? Oh, bakit hindi mo tinawagan o kaya nag-text sa kanya para alam niya na hindi ka darating? Ha? Kun kasi, mami, nalumot na yung cellphone ko. Hindi ko pa na-i-charge eh. Oh, sige. Puntahan mo na siya sa bahay nila para hindi siya magalit sa iyo. Naku, mami, bukas na lang siguro. Dahil pagod ako eh. Oh, bakit bukas pa? Ngayon mo na siya puntahan para mawala ang sama ng loob niya sa iyo. Hayaan niyo, mami. Dahil nagsasawa din ako sa kadadaldal niya. Hindi siya makaintindi kung minsan eh. Ano? Anong di siya magdadaldal kung ganyan ang ginagawa mo? Hay nako. Buti na lang at hindi siya nakikipag-break sa iyo. Mami, mas mabuti nga kung mag-break na kaming dalawa eh. Para malaya na ako sa gusto kong gawin. Daddy. Nasasakal ako, mami. Narda, may narinig ako sa inyong pag-uusap ni SP. Sino ba yung taong nanloko sa kanya? Ay yung lalaking naghatid minsan sa kanya nang di sinasadya na natilamsikan ng maruming tubig doon sa kalsada. Ano ba ang ginawa ng taong yun sa anak natin at galit na galit si SP? Sabihin mo sa akin para pag nagpunta rito na hihingi ng paumanhin ay iitakin ko ang walang hiya. Ano bang nangyari? Kuan Iloy niyaya niya si Ispe na kumain sa isang restaurant. Tapos, tinakasan niya si Ispe, kaya ang anak natin ang nagbayan sa kinain nila. May bastos ang taong yun Alam niya na guro si SP, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na makakain na hindi gumastos. Kuan naman Iloy Hindi pa naman alam ni Ispe ang dahilan kung bakit ginawa niya yon. Naku, Narda. Huwag siyang magkakamali na magpakita dito, ha? Dahil talagang hindi siya sasantuin ng aking itak. Huwag ka namang padalos-dalos, Iloy. Pakinggan natin kung ano ang paliwanag niya. Saka tayo magdidesisyon kung tama o mali ang ginawa niya. Mabuti sana kung ganon. Kung tama ang paliwanag niya. Kung hindi ay talagang malilintikan siya. Ayokong masaktan ang damdamin ng anak natin. Mabuti naman at hindi ka naligaw sa pagpunta mo dito. Saan ka ba nang galing? Namuti ang mata ko sa kahihintay sa'yo? Yan ba lagi ang isasalubong mo sa akin, ha? Rita, hindi po mga alam yung dahilan eh. Nagagalit ka na. Paano naman? May lagad tayo, pero hindi kita na makontak. Nasaan ka? Hindi ka rin mag-text para hindi ako naghihintay sa iyo. Sige, sabihin ko sa'yo nangyari. Nasiraan ako ng sasakyan sa daan. At malayo sa bayan. At hindi ako makatawag. Dahil pati cellphone ko nalubat. Ano? Maliwanag na ba sa'yo? Ewan ko sa iyo, pero may kutob pa rin ako.
nagsisinungaling ka. Huwag ka babae ang dahilan. Kaya hindi ka pumupunta rito sa amin. Naku, Rita, hindi ko pa nga alam ang gagawin ko sa'yo. Kapag may sinabi ako, hindi ka naman naniniwala. Ano ba talagang gusto mo, ha, Rita? Lahat na lang ng sasabihin ko sa'yo, hindi ka naniniwala. Pati yung mga sinasabi mo, sinusunod ko na. Paano na lamang yung negosyo ko, ha? Pababayaan ko na lang, ganun ba? Oo, Kwan. Hindi naman ganon. Alam mo lang hindi ako mapakali hanggat hindi ko alam kung nasan ka. Sana, intindihin mo ko. Rita, lagi na lang akong nagpaparaya. Kaya huwag mong sabihin na hindi ko iniintindi yung mga sinasabi mo sa akin. Na lagi kang nambibintang sa akin. Nakakasawa ka na eh. Nakakasawa ka na, Rita. Dahil sa inis ko, hindi tuloy ako makapag-isip ng mabuti. Kailangan ko pang ihanda ang mga tanong na ilalagay ko sa eksamen ng mga batang tinuturuan ko. Ay, ang hirap talaga ng trabaho ng isang guro. Wala kang pahinga. Pagkatapos ng eksamen, mag-check ka pa ng test paper. Tapos ang grade naman nila ang ihahanda. At mga aralin sa bawat subjects ay kailangan ding ihanda ko. Naku, dapat na wag ko nang isipin ang nangyari sa akin. Siguro, isang pagsubok lamang ito. Kaya dapat kong tanggapin. Ay, alam mo, naawa ako sa anak natin. Wala naman akong alam na kasalanan niya sa ibang tao. Pero bakit pa siya niluloko? Ay nako, parang hindi mo napapanood sa TV na maraming tao ang gumagawa ng masama. Pag alam nila na kaya nilang lukuhin, para pagkapirahan o kaya kidnapin, para malaking halaga ang makukuha. Oo nga, Eloy. Hindi na sila nakonsensya ng paggawa nilang kasamaan ay may parusa ang Diyos sa kanila. Hindi sila natatakot na magkasala. Ay oo naman, tignan mo. Ang daming krimen na nangyayari, pero hindi lahat ay nahuhuli ng mga pulis dahil nagtatago sila. Kaya hindi sila napaparusahan at tuloy ang panggugulo nila dahil sa hirap ng buhay. Bakit kaya ganito ang ugali ng mga tao? Noon, hindi kaya ng ibang tao nasaktan ang kanilang kapwa. Pero ngayon, ay nako, para lang silang pumapatay ng manok kahit hindi naman mabigat ang kasalanan sa kanila. Ay anong magagawa natin kundi umiwas na lang para hindi ka masaktan ng ibang tao na wala ng konsensya at di natakot sa Diyos. Ano ba naman itong anak? Ang dami mong dalang pumapasok sa paaralan na pinagtuturuan mo. Opo, itay, pero kailangan magtiis dahil mahirap pong walang trabaho. Sige na po, itay. Iwanan na niyo ako dito. Ako na ang bahala sa mga dala ko. Kaya ko na ito, itay. Ay, naku anak. Marami yan na dala mo. Kaya sasamahan na lang kita. Pag nakasakay ka na, tsaka na ako. Sige na, itay. Kaya ko na po ito. Baka mamaya nandito na yung tricycle na sasakyan ko.
Ay, sige na nga. Ikaw ang bahala. Uuwi na ako dahil wala rin SP. kasama ang inay mo doon sa bahay. Sige, mag-ingat ka dyan. Sige, Itay. Ayun ang Itay. Umuwi na siya. Matanda na rin ang tatay ko. SP, halika na. At ihatid na kita sa parol ninyo. Para hindi ka na... Dumating ka pa! Isa kang manloloko! Ano kaya ang gagawin ni Danny sa pagkakataong yun at sinampal siya ni SP? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni SP. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.